Nina, umalis na si Ma'am Celeste. Linisin mo na yung VIP room. Mabilis na napatayo si Nina nang pumasok ang supervisor nilang si Miss Jen sa staff room. Baka sa mukha nito ang pagiging seryoso. Opo, miss. Sagot niya at dinampot ang kanyang mga gamit panlinis bago nagmamadaling umalis. Tulak-tulak ni Nina ang cleaning trolley habang papasok ng elevator. She pressed the 10th number kung saan ang mga VIP floors. Ang hotel ay may 15 palapag. Ang first floor ay para sa lobby at reception. Ang second floor to 9th floors ay para sa regular na guest rooms. Ang 10th hanggang 11th floors ay para sa VIP rooms. Ang 12th floor ay para sa presidential suites. Ang 13th floor ay ang executive lounge. At ang 14th at 15th floors ay para sa penthouse suites. Pagbukas niya ng elevator, nakasalubong niyang utility man na si Joaquin. Sang room ka? Tanong nito habang may maliit na ngiti sa labi. Nina and Joaquin were not closed, just a casual co-worker. 1018. Tipid na sagot ni Nina. Nangunot noon ni Joaquin. Sa kwarto ni Ma'am Celeste? Nagtataka nitong tanong. Alam kasi nilang ayaw ni Ma'am Celeste na may ibang naglilinis ng VIP rooms. Ayaw na ayaw nitong may ibang pumasok sa kwarto. Maarte kasi ito sa mga bagay-bagay. Tumango siya. Oo. Umalis na si Ma'am? Tanong ulit ito. Kanina lang, siguro. Tugon niya. Si Ma'am Celeste ang dating asawa ng kanilang boss na si Alejandro Monteverde. Pansamantala itong nanatili sa hotel habang hinihintay ang pagproseso ng annulment papers. Umabot din ng 6 na buwan bago tuluyang maaprubahan ang annulment. Naging madali lamang ang lahat dahil pareho silang mga maimpluwensyang tao. Sige Joaquin, maglilinis na ako. Paalam niya. Tumango si Joaquin at pumasok na rin sa elevator para bumaba. Pagpasok ni Nina sa room 1018, nagsuot agad siya ng guwantes at agad sinimula ng paglilinis para sa posibleng check-in ng bagong guest. Halos 30 minuto rin ang ginugol niya bago siya natapos. Matapos ang paglilinis, pinatay ni Nina ang pangunahing ilaw, kaya tanging ambient light na lang ang nagbibigay liwanag sa kwarto. Pagod niyang binagsak ang katawan sa malambot na kama. Ay, ang sakit ng katawan ko. Mahina niyang bulong habang pinisil-pisil ang balikat. 7 a.m. to 7 p.m. ang original schedule niya sa trabaho. Kaso yung isa niyang kasamahan sa trabaho, nakipagpalit muna sa kanya ng isang araw dahil may importante raw itong aasikasuhin. Kaya panggabi siya ngayon. Dahil sa labis na pagod, hindi na malaya ni Nina na nakatulog siya. Nagising na lamang siya sa munting halik sa leeg. Tino ka? Nanginig ang boses ni Nina sa takot. Babangon na sana siya nang binagsak na lalaki ang lahat ng bigat sa kanya, dahilan kung bakit hindi siya makagalaw. Bitawan mo ko, ano ba? Tinulak niya ang lalaki ngunit hindi man lamang natinag at patuloy lamang sa paghalik sa kanyang leeg at panga. Nanginig ang katawan niya sa labis sa takot sa posible nitong gawin sa kanya. Hindi niya maaninag ang mukha ng lalaki dahil sa munting ilaw. Shh, darling, please let me have you just this once. Your last gift to me. Umiling si Nina at hindi naiwasan ng sariling umiyak. Naamoy niya matapang na amoy ng alak sa hininga ng lalaki, kaya agad niyang napagtantong lasing ito. Lasing man o hindi, harassment ang ginagawa nito sa kanya at hindi niya yon palalampasin. Pakawalan mo ko, hindi kita kilala! Natigilan at natahimik ang lalaki sa ibabaw niya at sa hindi malaman dahilan, mas lalo siya natakot. We were just annulled and now you act like you don't even know me. How dare you, Celeste? His voice trembling with anger. I forgave you so many times, even when you kept cheating on me. And what did you give me in return? Mas lalo siyang idiniin na lalaki sa kama at binigay lahat ng bigat sa kanya, kaya nahirapan siya sa paghinga. You damn annulled me! Nag-aalab sa galit itong sigaw sa pagmumukha niya. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Nanginginig ang buong katawan habang bumibigat ang paghinga niya sa takot. Mabilis siyang umiling. Nagkakamali ka! Anya.
Pilit na humahanap ng lakas ng loob para magpaliwanag, ngunit agad siyang pinutol ng lalaki. At saan ako nagkamali? Tell me! Muli nitong sigaw, puno ng galit. Nanghihina niya itong tinulak, nanginginig ang kanyang kamay at takot siya. Pakiramdam niya sasakalin siya nito anumang oras, ngunit hindi iyon ang ginawa nito. Marahas itong sinakmal ang kanyang labi, mapagparusang halik na ibinibigay nito sa kanya. Halos hindi na siya makahinga sa bigat at dahas nito. Pakiramdam niya'y nilalamon siya ng galit na lalaking nasa ibabaw niya. This is your punishment for hurting me this way. Malamig at puno ng puot itong sabi. Tumulo ang isang butil na luha sa mga mata ni Nina. Wala na siya nagawa kundi manghina. Masyadong mahigpit ang pagkakahawak ng lalaki sa kanyang pulsuhan na tiyak niyang magkakapasa. Mr. Monteverde, pakawalan niyo po ako. Nina's voice cracked in so much fear. Mr. Monteverde? Hindi makapaniwala nitong ulit sa kanapamura na malutong. Mas lalong humagulgol si Nina. Gusto niyang isigaw sa pagmumukha nitong hindi siya si Celeste, na hindi siyang asawa nitong hinawalayan siya. Napasinghap siya na marahas itong punitin ang suot niyang uniform. Rinig niya ang pagliparan ng kanyang mga butones. Hindi! Sigaw niya at pilit na tinatakpan ng lantad na katawan, ngunit agad na tinanggal ni Mr. Monteverde ang kanyang kamay at piniid sa ulunan niya. Stop resisting. I know you want this too. Kaya ka nga naghanap ng iba lalaki because I couldn't romance you every night, right? Now that I'm giving it to you, you don't want it? Why? Because you want your man to be the one scratching that itch of yours? Galit ngunit ramdam niya ang sakit sa tono ng boses ito. Humagulgulo siya at umiling-iling. Nanghihinang binagsak ni Mr. Monteverde ang katawan sa ibabaw niya. Ang mukha nito ay siniksik sa kanyang lieg. Napapikit siya na maramdaman ang pag-init at pagbasa sa kanyang balikat. Why, Celeste? Basag at nanginginig ang boses ito. I love you so much. Why did you choose to hurt me? We promised we would never separate. But why did you betray me? Why did you fall in love with someone else? Umawang ang kanyang labi sa hinaing na lalaki. Tahimik itong umiiyak sa sakit. This is my only last request. Dagdag ni Mr. Monteverde sa mahinang tinig. After this, hindi na ako maghahabol pa sa'yo. Palalayain na kita ng tuluyan. Alejandro. Mapupungay ang mata siyang tinignan ni Alejandro. Hilam ang mga luha at baka sa matinding sakit. Hindi alam ni Nina kung bakit, ngunit sa kabila ng takot at panghihina, nakaramdam siya ng awa para sa sinapit ito. Hindi alam ni Nina kung ano ang nakain niya at nagparaya siya sa gusto nitong mangyari. Siguro sa kaibuturan niya, may nadarama na rin siya sa lalaki. At huli na para magsisi at umayaw, wala na ang bagay na pinaka-iniingatan niya. Kinaumagahan, si Nina ang una nagising. Paalam, sir. Mahina niyang bulong. Sana maghilom ng sugat yun sa puso mo. Payapa itong natutulog na akala mo'y hindi nagmakaawa at umiyak kagabi. Dali-daling nagtungo si Nina sa staff room para magbihis. 7:00 na rin naman ang umaga at oras na ng kanyang out. Nadatnan siya ng isa niyang kasamahan / kaibigan na si Alexis. Hoy, Day! Saan ka galing at kagabi ka pang hinahanap ni Miss Jen? Galit na galit yun sa'yo. Bunga dito. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa at naningkit ang mga mata. Na paano ka? Ba't ganyan ka maglakad? Paika-ika kasi siya kung maglakad dahil sa hapdi. Nag-iwas siya ng tingin bago sumagot. Nadulas ako kagabi habang naglilinas sa CR. Mahinang sabi niya. Malakas ang pagbagsak ko kaya ako nahimatay. Nanlaki ang mga mata ni Alexis at agad na nag-alala. Nako, bakit hindi ka humingi ng tulong? Nagpatingin ka na ba sa klinik? Tara, sasamahan kita. Aya nito. Mabilis siyang umaling. Huwag na. Uuwi na lang ako. Out ko na rin naman, sa bahay na lang ako magpapagaling. Kapag nakita mo si Miss Jen, dugtong niya. Pakisabi na lang ang nangyari sa akin. Oo, ako nang bahala. Mag-iingat ka. Tugon ni Alexis.
Tumango siya at pasalamat bago tuluyang umalis. Pagdating sa bahay, agad na naligo si Nina at mariing kinuskos ang katawan. Umaasang mabuburano ng marka ng isang gabing pagkakamali. Pero kahit anong gawin niya, nakatatak na sa puso't isipan niya ang nangyari. All she needs to do was to pretend na it didn't happen. Pagkatapos niyang maligo, agad siya nagbihis. Maya-maya, kinatok siya ng kanyang ina. Anak, kumain ka muna. Mamaya na ako, ma. Mahina niyang sagot habang nakahilata sa kama. Magpapahinga muna ako. Nakatitig siya sa kisame. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang nangyari kagabi. Isang alaala na alam niyang hindi basta-basta mabubura. Kapag nagutom ka, bumaba ka lang. May iniwan akong pagkain. Saan ng kanyang ina? Opo. Mahinang sagot niya. 4 silang magkakapatid at siya ang panganay. Nakapag-asawa na sumunod sa kanya, habang ang pangatlo at pang-4 ay nasa high school pa. 27 anyos siya at breadwinner ng pamilya. Ang kanyang ama ay tricycle driver, samantalang ang ina ay labandera. Maliit lang ang kita ng kanyang mga magulang at kadalasan napupunta yon sa allowance ng kanyang mga kapatid. Kaya pagdating sa groceries, kuryente at tubig, siya ang sumasalo. Kinagabihan, sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Kumusta ang trabaho, Nina? Seryosong tanong ng kanyang ama. Maayos naman pa. Sagot niya at pilit ang ngumiti. Tumango ang ama niya. Wag mo masyadong pagurin ang sarili mo ha. Tignan mo, nagkakasakit ka na. Pangaral nito. Nagkaroon siya ng sinat, hindi dahil sa pagod sa trabaho, kundi dahil sa nangyari kagabi. Uminit ang pisngi ni Nina. Ayaw niya nang alalahanin pang muli yon. Opo. Kayo, Jezreel at Janril, kumusta ang pag-aaral nyo? Tanong muli ng kanyang ama sa dalawa niyang nakababatang kapatid. Maayos naman po mga grado ko pa. Baka masali ulit ako sa honor list ngayong semester. Masayang anunsyo ni Jezreel na agad nilang ikinangiti. Maganda yan anak, mapupuna na naman ang mga medalya mo. Masayang tugon ng kanilang ina. Ako naman mukhang achiever pa rin. Sabat ni Junril, sabay kamot sa batok, parang nahihiya. Balitang umiti ang kanilang ama, bahagyang ginulo ang buhok ng bunso nilang si Junril. Ayos lang yan. Hindi nyo naman kailangang mapaligsahan. Basta hindi kayo bagsak, ayos sa amin. Pero pagbutihan nyo pa rin sa pag-aaral para hindi masayang ang pagod namin. Sabay na tumango ang kanyang mga kapatid, puno ng determinasyon. Pagkatapos nilang kumain, umakyat siya sa kwarto at uminom ng gamot para sa sinat. Akala niya magiging maayos ng pakiramdam niya kinabukasan, ngunit mas lalo siya nilagnat. Nagpaalam ka na ba sa supervisor niyo? Tanong ng kanyang ina habang pinupunasan ng basang towel ang katawan niya. Mas lalo siya nanginig sa lamig. Text ko na po yung kasamahan ko. Siya na raw pong bahala magsabi kay Miss Jen. Namamaos ang boses niyang sagot. Malalim na bumuntong hininga ang kanyang ina habang nakatingin sa pasa niya sa pulso. Halata nag-aalala. Nagsasabi ka ba talaga ng totoo, Nina? Matigas at puno ng pagdududa nitong tanong habang nasa pulso niya pa rin ang tingin. Kanina pa nitong tinatanong kung saan galing ang pasa sa pulso niya. Nagsinungaling siya. Sinabing dahil lang yon sa masikip na gloves na suot niya sa trabaho. Nag-iwas siya ng tingin at marahan tumango. Oo naman po. Kapag nalaman ko lang na may nangaaway sa'yo sa trabaho, susugurin ko talaga siya. Sinasabi ko sa'yo, Nina. Mariin itong sabi, puno ng pagbabanta. Wala talaga, ma. Mabait naman sa akin yung mga kasamahan ko. Sa gloves lang talaga yan. Pilit niyang giit. Matagal-tagal pa bago niya tuluyan na kumbinsi ang ina. Nang makalabas ito ng kwarto, saka lamang siya nakahinga na maluwag. Hindi siya sanay magsinungaling sa magulang, pero mas nakakahiya kung aaminin niya ang totoo nangyari. Ano na lang sasabihin sa kanya ng ina? Mahigpit pa naman itong bilin na ingatan ng puri niya dahil iyon lamang ang pwede niyang mairegalo sa mapapangasawa niya. Tumunog ang kanyang cellphone. Pagkakita sa pangalan ni Alexis, agad niya itong sinagot. Nina! Sigaw nito sa kabilang linya. Mabilis niyang inilayo ang cellphone sa tenga at napangiwi. Halos mabingi siya sa lakas ng boses ito.
Ano ba? Huwag kang tumili dyan. Sita niya. Ngunit tila mas lalo pa ito na-excite. Kilig na kilig kami kanina. Pinatawag kaming lahat ni Mr. Monteverde. May nahanap kasi siyang housekeeper. Isa-isa niya kami sinuri mula ulo hanggang paa. Tapos inamoy pa niya kami sa leeg. Ang bango niya! Umawang ang labi ni Nina at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bigla siyang pinagpawisan ng malamig. Siya bang hinahanap nito? Bakit daw? Nanginginig niyang tanong. Hindi ko rin alam ang rason ni Mr. Monteverde. Basta hinahanap niya yung housekeeper na naglinis ng room 1018. Yung VIP room na tinuluyan ni Ma'am Celeste. Ikaw ba yun? Sabi nila Joaquin at Miss Jen, ikaw raw naglinis doon. Usisa nito. Kinakabahan siya napalunok at ilang sandali ring hindi nakasagot. Ako nga, pero umalis naman ako agad pagkatapos. Muli niyang pagsisinungaling. Ganun ba? Ano kayang kailangan ni Sir sa'yo? Mukha pa naman siya seryoso. Wala ka bang kinuha sa kwartong yon? Lalong nanikip ang dibdib ni Nina sa tanong ng kaibigan at pilit niyang kinakalman sarili upang hindi mahalata ang takot sa kanyang tinig. Ano namang kukunin ko doon? Wala naman naiwang mahalagang bagay si Ma'am Celeste. Mahina niyang sabi, pilit pinapakalma ang sarili. Sa bagay nga. Nga pala, narinig ko kaninang usapan ni Mr. Monteverde at Miss Jen. Kakausapin ka raw ni Sir pagbalik mo. Namutla siya. Pakiramdam niya mas lalo yatang lumala ang lagnat niya. Natatakot siya. Baka kapag nalaman ni Mr. Monteverde na siya nakatalik nito, tatanggalin siya sa trabaho. Bye na, babalik na ako sa trabaho tapos ang break time ko. Mabilis na paalam ni Alexis. Sige. Wala sa sariling sagot niya at pinatay ang tawag. Magsisimula na ba ako maghanap ng ibang trabaho? Nanghihina niyang tanong habang nakatitig sa kisame. Kung alam niya lang na matatanggal siya sa trabaho dahil sa ginawa niya, sana hindi na lang siya naawa at pumayag na kunin ang pinakaiingatan niyang bagay. Siya na nga ito nawalan, siya pang may kasalanan. Sana talaga hindi na lang ako naawa. Himutok niya. Sa panig ni Alejandro, halos suyuri na niya ang buong hotel na magising kinaumagahan at maalala na gawang pagkakamali. Gusto niyang humingi ng tawad sa babaeng kanyang nakatalik, ngunit hindi niya ito makita, ni hindi man lang niya maalala ang mukha. Dumating pa sa point na pinatawag niya lahat ng mga housekeeper na babae at sininghot ang amoy para malaman kung sino sa kanila ang babae. But unfortunately, nakaalis na palang housekeeper na inutusan ni Jen na maglinis. Are you sure she was the only one who went into the VIP room last? Tanong niya kay Jen. Ito ang kinausap at tinanong niya kung sinong inutusan nitong maglinis sa kwarto. Naglasing siya kagabi dahil hindi niya matanggap na tuluyan ang na-annulled ang kasal nila ni Celeste. He was so drunk to think clearly and just fucked a strange girl. Last night, nung gawin niya yon, alam niyang hindi ito si Celeste. But his mind already clouded with lust at hindi na napigilan ng sariling angkinin ng babae. Opo sir, sini na lang binigyan ko ng keycard kaya alam ko siya lang may access sa kwartong yon. Sagot ni Jen. Where is she? Pumasok na ba? Umiling si Jen. Hindi makakapasok ngayon si Nina sir, masama raw ang pakiramdam. Nangunot ang noo ni Alejandro at sa hindi malaman dahilan, bigla siyang nilukob ng pag-aalala. He remembered that a woman could catch a fever after a rough sex, especially if unang beses pa nito and her partner's size was big. At aminado siyang malaki ang kargada niya kaya hindi malabong dahil doon kaya ito nagkasakit. Uminom na ba siya ng gamot or nagpa-check up sa doktor? Naitikom ni Jen ang bibig nang makita ang pag-alala sa mukha ni Alejandro, which is weird dahil hindi naman ito ganun dati. Hindi ko po alam sir, pero siguradong hindi naman pababayaan ni Nina ang kanyang sarili. Pilit ang ngiting sagot ni Jen. Alejandro sighed deeply and nodded. When she comes back to work, have her come to my office. I want to talk to her. Opo, pero kung hindi niyo mamasamain sir, may nagawa po bang kasalanan si Nina? No, she didn't do anything wrong, but she took something important. Mababa ang boses sa sagot ni Alejandro. Namilog ang mata ni Jen. Ipapakulong niyo po ba si Nina, sir? Makahulugang umisi si Alejandro at umiling. Maybe. Nalalabuan man sa sinabi ng boss, hindi na muling nagtanong pa si Jen.
Just bring her to me when she comes back to work. Huling saad ni Alejandro bago bumalik sa opisina. Paglipas sa isang araw, bumalik na si Nina sa trabaho, dala ang takot at kaba. Sinalubong siya ni Miss Jen at hinatid sa office ni Alejandro. Nang makarating sila sa tapat ng pinto, halos himatayin si Nina. Lalo na nung malamang siya lang mag-isa ang papasok at kakausap. Nangangatog ang binting humakbang si Nina papasok. Good morning, sir. Ilap ang mata niyang bati rito, ngunit mariing titig lamang ang sinukli nito sa kanya. Why are you still standing there? Come here, Miss Flores. Take a seat. Malalim at buo ang tinig nito, para bang isang makapangyarihan tao na hindi maaaring tanggihan. Malakas ang tibok ng puso niyang umupo sa tapat ito. Bakit niyo po ako pinatawag, sir? Pinagsiklop ni Mr. Monteverde ang mga kamay habang mariin pa ring nakatitig sa kanya. I just have something to ask you, Miss Flores. And I hope you'll answer me honestly. Ang titig ni Mr. Monteverde ay parang sinisiyasat ang bawat sulok ng pagkatao niya at ramdam ni Nina ang bigat ng presensya nito. Halos hindi siya makahinga sa tindi ng tensyon. Ano po yon? Tanong niya na mahina, nanginginig ang boses. Why did you leave me yesterday morning? Umawang ang labi ni Nina. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, sir. Pagtanggi niya. I know that you're the woman I slept with last night, Miss Flores. And you don't have to be afraid. I won't do anything bad to you. In fact, I wanted to talk to you to apologize. That was a mistake. I was drunken, not in my right mind. I'm sorry for forcing you into bed with me. If you want to press charges, I'm willing to face the consequences. Sinsero nitong sabi. Nag-iwas si Nina ng tingin. Nakaramdam ng kirot sa sinabi nitong mistake. Huminga siya ng malalim at pilit ang umiti. Kalimutan na lang po natin yun, sir. Ayoko na pong alalahanin pang pagkakamaling yun. Dahan-dahan tumango si Alejandro. Then, that's good. I'm sorry again, Miss Flores, for taking your virginity. Uminit ang pisngi ni Nina. Tatanggalin niyo po ba ako sa trabaho? Nag-aalangan niyang tanong. No, you didn't do anything wrong, so I won't fire you. Let's just pretend that night never happened. Tumango siya bilang pagsang-ayon kahit ang puso niya'y naninikip. Alam niyang isang pagkakamali lamang yon, ngunit hindi pa rin maiwasan ni Nina ang masaktan. Pagkatapos ng pag-uusap, nagsimula na si Nina sa trabaho. And true to his words, hinalimutan nga nito ang nangyari sa kanila. Dahil kapag nagkakasalubong sila, ay parang hindi siya nito kilala. Minsan pa siyang napapagalitan dahil nahuli siya nagpapahinga sa staff room. Hindi niya alam kung bakit din ito napadpad doon. As much as gusto kong nakikita si Mr. Monteverde, pero hindi ko rin maiwasang humiling na sana kahit isang beses umabsent siya. Pagod na pagod na ako kakalinis ng hallway. Kulang na lang umilaw na yung sahig sa sobrang linis. Reklamo ni Alexis, sabay buntong hininga. Walang pinapalagpas si Alejandro. Konting dumilang pinapalinis sa ganito. Oo nga eh. Ewan ko nga rin kung ano nakain ni Sir at todo libot. Dati naman hindi naman yan ganyan. Sagot ni Eden, isa pa nilang kasamahan / kaibigan. Nasa 9th floor sila ngayon at naglilinis. Baka inaabala niya sarili para makalimutan niya yung breakup nila ni Ma'am Celeste. Alam mo na, bitter. Ani Alexis. Pero kapag ginawa ko yun si Sir, mawawala yung kabitera niya sa katawan. Ipapakain ko sa kanyang matamis kong labi para maging sweet siya. Humahagik-hik na dagdag dito. Agad na binatukan ni Eden si Alexis. Baliw, nananaginip ka na naman ng gising. Hindi ka maganda, Day. Wala ka sa kalingkingan ni Ma'am Celeste. Kahit yatatain ni Ma'am Celeste, maganda pa sa'yo eh. Basag trip na sabi ni Eden sabay tawa. Kung makalaik ka naman, akala mo maganda ka rin eh, no? Sa ating tatlo, si Nina lang ang maganda. Ganti ni Alexis at umirap. Uminit ang kanyang pisngi. Hindi naman nabago sa kanyang kanilang papuri pero nahihiya pa rin siya. Akala ni Nina, magtuloy-tuloy nang hindi pagpansin sa kanya ni Alejandro. Ngunit nagkamali siya dahil personal siyang pinasundo nito sa sekretarya para raw maglinis ng opisina. Bilang isang hamak na trabahante lamang, hindi siya makatanggi.
Kaya ngayon ay para siyang malalagutan ng hininga habang mariin siya nitong pinapanood na maglinis. Ilang beses pa niya itong nahuling nakatingin ngunit hindi man lamang umiwas. Siya pa nahiya. Kaya nung pumasok si Ma'am Bernadette, sekretarya nito, nakahinga siya ng maluwag dahil tinanggal na rin ito ang titig sa kanya. Ito na pong pinabili niyo, sir. Rinig niyan sabi ni Ma'am Bernadette. Thank you, Det. Sagot ni Alejandro. Pagkatapos noon, lumabas si Ma'am Bernadette. Saglit pa siya nitong tinapunan ng tingin at kumiti ng makahulugan na ikinakunot noon niya. Tapos na po. Mahina niya sabi nang tuluyan siya matapos, saka humarap dito. I didn't expect it would feel so good just watching you work, Miss Flores. Huwi ka nito. You really take your job to a next level. You deserve a raise. Nakataas ang sulok ng labi ni Alejandro. Uminit ang kanyang pisngi. Salamat po. Sagot niya. Come here, let's eat. Aya nito. Po, hindi na po. May baon po ako at may kasabay po akong kumain. Magalang niyang pagtanggi. Nagsalubong ang makapal nitong kilay. Who? Matulis ang boses nitong tanong. Napakamot kilay siya. Kaibigan ko po. A girl? Tumango siya. Opo. Agad na nawala ang pagsalubong ng kilay nito at ang madilim na aura. Just this once, Nina. Eat with me. Wala nang nagawa pa si Nina kundi ang tumango at saluhan ito sa pagkain. Ngunit ang akala niyang isang beses lang ay nagtuloy-tuloy pa hanggang hindi na niya mabilang kung ilang beses niya nang tinanggihan ng mga kaibigan na sumamang kumain sa kanila. Pinagdudahan na rin siya ng dalawa at minsan pa siyang sinundan, buti na lang at nailigaw niya at hindi siya nahuling pumasok sa opisina ni Alejandro. How's work? Casual na tanong ni Alejandro at dinagdagan ng pagkain niya sa plato. Tama na yan, hindi ko na mauubos. Sita niya. You need to eat more, dalang payat-payat mo. Napasimangot siya. Sakto lang tong katawan ko, no? Sagot niya at umirap. Umani naman yon na mahinang tawa ni Alejandro. Sa mga nagdaang araw at linggo, naging malapit siya kay Alejandro. Hindi nga niya alam kung paano nangyari yon. It happened too fast. Namalaya na lamang niyang palagi na niya itong kasabay na kumain ng tanghalian. Tanging ang sekretarya lang nito ang may alam sa sekretong pagkikita nila. Oh, really? I can even break your bones in just one tight hug. Ngise nitong sagot. Ang laki mo kasi. Mas lalong lumaki ang ngise ni Alejandro. That's why you got sick after that, right? Nangunot noon niya, naguguluhan sa sinabi nito. Ngunit nang makuha, agad na kumalat ang pula sa kanyang pisngi at malakas itong nasapak. Bastos ka? Humalakhak si Alejandro. Umekaw yon sa buong sulok ng opisina. Alejandro, tumigil ka, hindi nakakatuwa. Inis niyang sabi, naiirita sa tawa nito. Why are you mad? I'm just telling the truth. Di ba nga kakalimutan na natin yon? Alejandro clicked his tongue and wet his lips. Well, too bad. He said using his husky voice. Para siya nitong inaakit at biglang namungay ang mata. Napalunok si Nina. Alam niya agad kung ano ang klaseng tingin yon. Alejandro was horny. Hindi ito unang beses na inatake si Alejandro ng kalibugan at aaminin niya na aapektuhan siya. Tumigil ka nga. Nasa harap tayo ng pagkain. Let's go to my room then. May kwarto ang loob ng opisina ni Alejandro at kung minsan kapag tinatapad itong umuwi, doon ito natutulog. Shut up! Pulang-pulang pisngin niyan sabi. Damn, just hearing your voice turns me on. Parang nahihirapan itong sabi. I will just release this first before I do something wrong at maiputo ko sa loob mo. Dagdag ni Alejandro at tumayo saka nagmamadaling pumasok sa loob ng kwarto. Wala sa loob na napapaypay si Nina sa sarili. Malakas naman ang aircon pero sobrang init ang pakiramdam niya. Her thoughts were clouded with green. Ilang minutong lumipas bago lumabas si Alejandro, pawisan habang nakangisi. Bumalik sa normal ang lahat na para bang hindi siya nito nilandi. Nagkabit-balikat siya at kumain na lamang. But her body went rigid when suddenly, he wiped something near at her lips at sinubo ang daliri na pinunas ito.
Masarap. Maloko nitong sabi habang nakangisi. Bumigat ang paghinga niya. Bakit mo ginawa yon? What? I'm just wiping the dirt on your face. Maanga nito. Nag-iwas siya ng tingin. Ang ganda mo. Sunod-sunod siya na paupo ng mabulunan. Naninikip ang dibdib niya at halos malagutan siya ng hininga. Mabilis naman itong hinagod ang likod niya at pinainom siya ng apple juice. Dahan-dahan kasi. Nag-aalala nitong sermon. Huminga siya ng malalim pagkatapos niyang uminom. Wag mo kasi akong binibigla. Sagot niya, mahigpit na nagsalubong ang kilay. Is that bad? I'm just praising you. Bakit mo naman ako pupurihin? Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Nilalandi mo ba ako? Matapang niyang tanong. Napansin niyang simula nung may nangyari sa kanila ay bigla ito naging sweet. Dati naman hindi ito ganoon. Palaging malamig at aloof. Ni hindi niya nga ito nakitang ngumiti dati. Sumeryosong ekspresyon ng mukha nito. What if I am? Lumakas ang tibok ng puso niya at parang bumaligtad ang kanyang sikmura. Imposible. What's impossible about liking you? Oo, kasi bakit mo naman ako magugustuhan? Ano nakita mo sa akin? Wala nga ako sa kalingkingan ni Ma'am Celeste. Baka libog lang yung nararamdaman mo pagkatapos ng nangyari sa atin. Humina ang boses niya sa dulo at mas lalong bumigat ang dibdib. What, Nina? Libog? He scoffed in annoyance. If what I feel for you were just lust, then you'd already be naked right now. Sweaty as I found you right here on top of his desk. Sumingap siya. What I feel for you is genuine, yes, you're right. You're not even close to Celeste because you're beyond that. What do I see in you? You're kind, hardworking, family-oriented, strong and independent. So don't compare yourself to anyone. Don't belittle yourself just because you're in a different place than they are. Mariin itong sabi. Masyado mabilis. Kakahiwalay niyo pa lang ni Ma'am Celeste. Do you believe in the taxi cab theory? Nangunot ang noon niya. Taxi cab theory? Ano yun? Yeah, they say some are meant to be with you for a short ride, while others are meant to take you further on your journey. Like my relationship with Celeste. Yes, we were married. We were together for a long time. But she was just my past now, who taught me na hindi lahat ng mga nagtatagal ay magkakatuluyan habang buhay. To be honest, I don't even know how I managed to move on in such a short period. Nagising na lang ako na wala na. Di ko na siya mahal. Umawang ang kanyang labi. Umalo ng kanyang dibdib at para siyang nabingi sa lakas ng tibok noon. I like you, Nina. I won't force you to believe me. Ang mahalaga, nasabi ko sa'yo nararamdaman ko. Dagdag nito, nagbaba siya ng tingin. Pasensya na, hindi ko kayang sumugala. Kita niya ang pag-awang ng labi nito at ang pagdaan ng sakit sa mga mata. Ngunit, pilit pa rin ngumiti sa Alejandro at tumango. Kinabukasan, hindi muna sumabay si Nina kay Alejandro. Gusto niya itong bigyan ng space kasi alam niyang nasaktan ito sa panre-reject niya. Ngunit, laking gulat niya nang bigla na lang itong lumitaw sa kanyang tabi. Nanlaki ang kanyang mga mata at muntik na siyang mabulunan. Can I sit here with you guys? Nakangiti nitong tanong ngunit nasa kanyang tingin. Nilibot niyang tingin sa paligid. Nakita niyang mata ng lahat na nakatutok sa kanila. Puno ng pagkabigla, pagdududa, inggit at galit. Oo naman, sir. Mabilis sa sagot ni Alexis at pinanlakihan siya nito ng mga mata. Nina, usog ka. Paupuin mo si sir. Nakasimangot siyang umusog. Halos dumikit na siya sa dingding para lang hindi magtama ang kanilang mga braso. Is that all you're going to eat? Isang kanin at 2 itlog lang ang pagkain niya. Hindi pa kasi siya ganong nagugutom. Bumuntong hininga si Alejandro at inusog nito ang tray palapit sa kanya. Meron itong grilled chicken with rice at beef tapa. Tapos fresh lemonade. We can share this. I won't be able to finish this anyway. And if it's still not enough for you, I can order more. Umawang ang kanyang labi at ang puso niya'y bumilis ang tibok. Rinig niya ang pagsinghap ni na Alexis at Eden. Nahihiyang umiling siya. Hindi na, busog pa naman ako. Nahihiya niyang tanggi. Tinaasan siya ni Alejandro ng kilay. With that small portions of food, I don't think so.
Hindi na talaga sir, salamat na lang. Mariin niyang sabi at diniinan ang salitang sir. Hiyang-hiya na siya sa klase ng tingin pinupukol sa kanya ng mga tao. Lalo na sa dalawa niyang kaibigan na lihim siyang sinisipa sa ilalim ng mesa. Hindi ako tatanggap ng no, Miss Flores. Matigas din itong sagot. Tumikhim si Eden. Kumain ka na, Nina. Pangaalas ka nito habang lihim na nakangisi. Inirapan niyang kaibigan at walang nagawa kundi kumain. Ngunit agad niyang nailuwa ang beef tapa sa sobrang init. Agad naman sinangga ni Alejandro ang kamay kaya doon niya nailuwa. Here, drink this. Mabilis itong sabi at binigay ang fresh lemonade. Agad niya naman yung ininom. Ngunit muntik niya nang maibuga ang lemonade nang makita niyang kinain ito ni luwa niya. Samantalang ang dalawa naman ay laglag ang panga. Hindi makapaniwala. Bakit mo kinain? What? Kunot noon itong tanong habang ngumunguya na para bang walang ginawang kagulat-gulat. Niluwayan ko na yun eh. Giit niya. Tinaasan siya nito ng kilay. So, we already exchanged saliva. Nanlaki ang kanyang mga mata at napatingin sa dalawang kaibigan na ngayon ay naniningkit ang mata at puno ng pagdududa. Hindi na niya napigilan ang sarili at lihim na nakurot ito. Napangiwi si Alejandro at dumaing. I mean, I already drank from that lemonade, so my saliva was already there. Then, you drank it too. So we basically exchanged saliva. His lame excuses na ikinairap niya. Halata namang wala pa yung bawas. Mas lalo tuloy siyang pinagdudahan ng mga kaibigan. Pagkatapos silang kumain, nauna nagpaalam si Alejandro. He even messed up her hair na para bang normal nitong ginagawa. Mabilis na hinila ni Alexis ang kanyang buhok pag alis si Alejandro. Sinamaan niya ito ng tingin. Ano yun ha? Bakit ganun kayong dalawa? Close ba kayo? Puno ng pagdududa nitong usisa. Oo nga, at may share-share pa kayo ng pagkain. Segunda ni Eden. Wala yun, mabait lang si Mr. Monteverde kaya ganun. Naningkit ang mga mata ni Alexis. Talaga ba? Bakit ikaw lang inalok niya? Duda na kami sa'yo ha. Kaya ka siguro hindi sumasabay sa amin kasi si Mr. Monteverde ang kasabay mo. Panghuhuli nito. Nang hindi siya sumagot, sabay na nanlaki ang mga mata ng dalawa at napatakip ng bibig. Malakas siyang tinampal ni Alexis sa braso. Inunahan mo pa ako? Ano, kayo na ba? Kuryosong tanong ni Eden. Mabilis siyang umiling. Hindi no. Paano kayo naging close? Isab naman yan si Mr. Monteverde. Nagkibit balikat siya at hindi na sumagot. Taray, ang haba ng hair mo, bakla. Ngumisi siya kay Alexis at pabirong nag-flip hair. Tumayo siya at sinukbit ang bag sa balikat. Mauna na kayo guys, comfort room muna ako. Paalam niya sa dalawa. Tinasan siya ni Alexis ang kilay. Umiiwas ka lang eh. Pairap nitong sagot. Bilisan mo! Dagdag pa nito. Tumango siya at agad na nagtungong comfort room at umihi. Matapos niyang umihi, naghugas muna siya ng kamay. Bumukas ang pinto ng CR at pumasok sina Maya, Tiffany at Andrea na pareho nakahalukip-kip at nakataas ang kilay. Kilalang bully ang tatlo kaya naman pinaka-iniiwasan nila itong makasalubong o makasalamuha dahil walang magandang sasabihin ng mga ito pagdating sayo. Marami na nagreklamo pero hindi naman natatanggal dahil tita ni Tiffany ang isa sa mga HR. Nilalandi mo ba si Mr. Monteverde? Malditan tanong ni Tiffany. Nangunutan noon niya at dahan-dahang umilig. Hindi, bakit ko naman gagawin yun? Oh, talaga? Ano naman yung eksenang nakita namin kanina? Pabebe ka masyado. Nakihati ka pa ng pagkain ni Mr. Monteverde. Segunda ni Andrea. Huminga siya ng malalim at kinuha ang tote bag. Ayoko ng gulo. Mababang sabi niya at lalampasan na sana sila para lumabas nang mahigpit siyang pinigilan ni Tiffany sa braso at tinulak pabalik sa harap nila. Ang tapang mo ah. Bakit? Pagsusumbong ka? Ani Tiffany. Or baka umaasa siyang ipagtatanggol siya ni Mr. Monteverde pagkatapos ng kanina. Patawa. Sarkastikon sa ni Maya. Wala akong sinasabing ganun. Kalmado niyang sagot, ngunit sa kaloob-looban niya ay gusto niyang pagsisigawan ng tatlo. Ang tatanda na nila pero nabubuli pa rin. Ang lakas talaga ng loob mo sagot-sagutin kami no? Banasa-banasa sabi ni Tiffany
habang dinuro-duro siya sa noo na bahagya niyang ikinaatras. Layuan mo si Mr. Monteverde. Dahil kapag nakita namin ulit na nilalandi mo siya, patay ka sa amin. Banta nito at iniwan siya sa CR. Umirap siya paglabas ng tatlo. Kala mo naman kung sinong makapagbanta. Iritang bulong niya. Hindi naman siya takot sa mga ito. Ayaw niya lang talagang may kaaway sa trabaho at higit sa lahat, ayaw niyang mawalan siya ng trabaho. Dahil sa ginawang pagsalo sa kanila ni Alejandro, naging matunog ang kanyang pangalan. Masama at may kasama ng panghuhusga kung tumingin sa kanya mga kasama. Ipinagsawalang bahala na lamang niya yon at nag-focus sa trabaho. Yun din ang payo sa kanya ni na Alex at Eden. Dahil hindi na pumupunta si Nina sa opisina ni Alejandro, ito na mismo ang pumupunta sa kantin at makikisalo sa kanila. Dahil doon, mas lalo siyang pinag-inita ng grupo ni Tiffany. Lalo na nung mapahiya ito ng tanggihan ni Alejandro na makijoin sa table nila. Gaya na lamang ngayon, kinaladkad siya ng tatlo papasok sa isang comfort room. Malakas siyang sinampal ni Tiffany na ikinabaling na mukha niya sa kanan. Ang kapal talaga ng mukha mong ambisyosa ka. Sinabi ko na sa yung layuan mo si Mr. Monteverde, pero ang tigas ng bungo mo, masyado ka malandi. Hindi ko siya nilandi. Tiimang pa nga niyang sagot. Pagak na natawa si Tiffany at mariin siyang hinawakan sa pangana ikinadaing niya. Anong hindi mo nilandi ha? Kitang-kita ng mga mata namin ang panlalandi mo sa kanya. Sinamaan niya ito ng tingin. Hindi ko kasalanan kung kinakausap ako ni Mr. Monteverde. Bakit pa galit na galit ka? Kasi ba kahit ano gawin mong pagpapapansin sa kanya hindi mo makuha ang atensyon niya? How dare you? Sigaw nito at sinampal siya ulit tapos sinabunutan. Gustuhin niya mang manlaban, hindi niya magawa dahil hawak siya ni na Andrea at Maya sa magkabilang braso. Bitawan niyo ako, ano ba? Yan ang mapapala mo sa pang-aagaw mo kay Mr. Monteverde. Nakangisintura ni Andrea, tuwan-tuwa sa sinapit niya. Buisit ka! Malutong niyang mura dito. Nandilim ang mukha ni Andrea at binuo ng kuko sa kanyang balat. Napangiwi siya sa sakit. Papatayin kita! Galit itong banta. Sinenyasan ni Tiffany ang dalawa na binitawan siya. Kinuha ni Tiffany ang isang baldeng tubig at sinabi sa kanya. Malakas siya napatili. Samantalang nagtawa na naman ang tatlo. Tignan mo yung sarili mo, para kang basang-basahan. Kung sa bagay, basura ka. Kaya huwag kang mangangarap na mapapasayo si Mr. Monteverde. Mapang-insultong sabi ni Maya at umirap. Mahigpit niyang naikuyom ang kamay at susuguri na sana si Maya nang itulak siya ni Tiffany na malakas. Dahil hindi nakalak ang pinto ng cubicle sa likod niya, dumiretso siya sa loob at malakas na tumama ang likod ng ulo sa dulo ng inodoro. Rinig niyang pagsinghap ng tatlo, samantalang siya'y malakas na dumaing. Dahil sa lakas ng impact, pakiramdam niya ay mababasag ang kanyang bungo. Umalingaw-ngaw ang sakit sa buong ulo niya, kasabay ng matinis na ugong sa kanyang pandinig. Tulong! Nanghihina at halos pabulong niyan sambit. Dahan-dahan niyang inangat ang nanginginig na kamay at hinawakan ang nabagok niyang ulo. Nang makita ang dugong kumapit sa kanyang kamay, mas lalo siya nahilo. Umiikot ang paningin niya habang unti-unting nilukob ng takot ang kanyang dibdib. Tiffany, anong ginawa mo? Rinig niyan tanong ni Maya. Nanginginig ang boses sa gulat at takot. Hindi ko sinasadya. Susugurin kanya kasi eh. Mabilis sa depensa ni Tiffany sa mataas sa boses. Kaya ikaw may kasalanan nito. Ano gagawin natin? Nanginginig na singit ni Andrea. Humingi na tayo ng tulong. Huwag! Mabilis sa pigil ni Tiffany. Kapag humingi kayo ng tulong, paghihinalaan nila tayo. Tayo mapagbibintangan. Matatanggal tayo sa trabaho. Mariing sabi nito. Ano gagawin natin? Bahagyang tumaas ang boses ni Andrea. Nangingibabaw ang panik. Mamamatay yan! I don't care! Sigaw ni Tiffany. Mas mabuti na nga yun eh, para hindi siya makapagsumbong. Iwan natin siya? Nanginginig na tanong ni Maya, halos hindi makapaniwala. Malamang! Singhan ni Tiffany. Saan mo ba nilagay ang utak mo, Maya? Tara na, bago pa may makakita sa atin. Saan ni Andrea, halatang nagmamadali at nanginginig sa kaba. Huwag niyo akong iwan. Tulungan niyo ako.
Mahina at putol-putol niyang pakiusap, pilit inaabot ang kamay sa kanila. Sandaling tumingin lamang sa kanya si Tiffany, walang emosyon, walang awa. Bago ito tuluyan tumalikod at naunang lumabas. Sumunod si Andrea nang hindi man lamang lumingon. Naiwan si Maya, nakatitig sa kanya. Kita sa mukha nito ang matinding pagsisisi at pag-alinlangan. Akma sana itong lalapit sa kanya upang tumulong nang biglang bumukas muli ang pinto at muling pumasok si Tiffany. "Let's go, Maya!" Paggalit na utos si Tiffany bago hinila si Maya palabas ng CR. Nang hihina siya napapikit, halos hindi na niya maaninag ng maayos ang paligid dahil sa matinding hilo. Tila umiikot ang buong mundo. Unti-unting kinapos ang kanyang paghinga. Sumikip ang dibdib niya at lalong bumigat ang talukap ng kanyang mga mata. Tulong! Huling nasabi niya bago siya tuluyang nawala ng malay. Samantala, abala si Alejandro sa pagbabasa ng mga dokumento nang biglang bumukas ang pinto ng opisina. Napatingala siya nang pumasok ang kanyang sekretarya, namumutla at halatang balisa. "What's wrong, Bernadette?" Kunot noon yan tanong, agad nakaramdam ng kaba. Sir, nanginginig ang boses ito. "Nadatnan po si Nina sa CR na walang malay at duguan." Marahan siya napatayo, halos matumbang upuan sa likod niya. "What?" Tumaas ang boses ni Alejandro. "Where is she now?" Nasa labi na po, sir." Mabilis sa sagot ni Bernadette. "Hinihintay na lang po yung ambulansya na dumating para madala siya sa ospital." Hindi na nagsalita pa si Alejandro at malalaki ang hakbang na tinuong elevator. Ramdam niya ang galit, takot, pangambat pag-alala. Mahigpit niyang ikinuyom ang mga kamoo, nanginginig sa pagpipigil ng emosyon. "What happened to her?" Mariin at puno ng tigas niyang tanong, matalim ang tingin sa unahan na parang ito may kasalanan. Hindi pa po namin matukoy kung anong totoong nangyari. Iimbestigahan pa po." Sagot ni Bernadette, halatang kinakabahan. "May persons of interest ba?" Malamig at mabigat ang tinig niyang tanong. "Meron po." Tugon nito. "Sabi po ng mga kaibigan ni Miss Flores, may nabubuli daw po kay Nina. Ang pamangkin ni Ma'am Genesis na si Tiffany at ang dalawa nitong kaibigan." Kumislap ang mga mata ni Alejandro sa galit. Hindi niya alam na may bullying na palang nangyayari. Wala naman kasing sinabi si Nina sa kanya. "Hold them up, huwag niyong paalisin." Mariin niyang utos. Pagdating nila sa lobby, agad niya namataan ng mga taga-ambulansya na maingat na sinasakay si Nina sa stretcher. Mabilis siyang humabol at sasakay na sana sa ambulansya nang pigilan siya ng isang nurse. "Sir, kaano-ano po kayo ng pasyente?" Tanong nito. "I'm the owner of this hotel and her boyfriend." Kunot noon niyang sagot, walang bahid ng pag-alinlangan. Tumango ang nurse at agad siyang pinayagan sumakay. Habang patungo sa ospital, sinuri ng mga medical personnel ang sugat ni Nina sa ulo, pati ang mga pasa sa mga braso. Nilagyan din si Nina ng oxygen mask na mapansin ang hirap nitong paghinga. Tahimik lamang si Alejandro, ngunit baka sa kanya mukha ang matinding galit at pag-alala. Sisiguraduhin niyang mapaparusahan ng sino mang may kagagawan sa sinapit ni Nina. Pagdating sa ospital, agad na sinugod si Nina sa emergency room. Tinawagan niya rin ang magulang ni Nina. Hindi pa man lumilipas ang 30 minuto ay dumating na mga ito sa ospital. Baka sa kanilang mga mukha ang matinding pag-alala. "Sir, ikaw po ba yung boss ni Nina?" Nanginginig na tanong ng ina ni Nina sa kanya. "Kami ang magulang niya. Ako si Rowena at ito naman ang asawa kong si Danilo. Kumusta pong anak namin?" Tanong ng ina ni Nina sa kanya. Ngumiti si Alejandro ng bahagya para kahit na papano ay mapawi ang kaba ng mga ito. "Opo, ako nga po." Magalang niyang sagot. "I'm Alejandro Monteverde. You can just call me Alejandro, mama. Nina's already inside the ER. Let's just wait for the doctor to come out." "Ano ba nangyari sa anak namin, sir?" Singit ni Danilo, halatang pinipigil ang galit. "The incident is still under investigation." Mahinang tugon ni Alejandro, ngunit matigas ang tinig. "And I will make sure that those responsible are held accountable." "Gawin niyo po, sir." Mariing sabi ng ina ni Nina. "Magsasampa rin po kami ng kaso."
Ilang oras ding isinailalim sa operasyon si Nina bago ito ilipat sa isang private ward. Wala pa rin itong malay nang ilabas mula sa operating room. Tinahi ang malaking sugat sa ulo at mahigpit itong binalutan ng benda. Sa kabutihang palad, hindi namang kritikal ang kondisyon ni Nina, ngunit kailangan pa rin ng mahigpit na pagbabantay. Nagpaalam muna si Alejandro sa mga magulang ni Nina na babalik muna sa hotel para personal na alamin ang nangyari. Pagdating niya roon, agad siya nagtungo sa kanyang opisina. Naroon ang tatlo, nakaupo at binabantayan ng isang security guard. Madilim ang titig na ipinukol niya sa tatlo bago siya umupo sa tapat nila. Mabigat ang katahimikan sa silid, halos nakakasakal. Takot na nakatungo lamang ang dalawa habang yung isa'y matapang na sinalubong ang tingin niya. But deep inside, alam ni Alejandro na nanginginig din ito sa takot. Tell me your names. Malamig niyang utos. Andrea po. Pakilala ng babaeng nasa kaliwa, halatang kinakabahan. Tiffany. Sagot naman na nasa gitna, may kasamang matamis na ngiti. Saglit lamang niya itong tinignan, walang emosyon, bago nilipat ang tingin sa huli. Maya po. Mahina nitong sambit. Huminga siya ng malalim bago muli nagsalita. You probably know why I called you here, don't you? Yes, Alejandro. Kumpiyansang sagot ni Tiffany. Nananatili pa rin ang pekeng ngiti sa kanyang labi. Call me sir, miss. Mariin niyang wika. Malamig at puno ng babala. I'm not your friend for you to call me by my name. I'm your boss, so respect me. Napapaya itong tumango at biglang nawala ang kaninang kumpiyansang ngiti. Let's straight to the point. Muling sabi ni Alejandro. Do you have anything to do with what happened to Nina? Saglit na nagkatinginan ng tatlo bago sumagot. Hindi po. Sagot ni Andrea, mabilis at iwas ang tingin. Really? Malamig niyang tugon. Then how true is what Miss Alexis De Jesus said that you guys were bullying Nina? Bahagya siyang sumandal sa upuan. Can you explain that to me? She's lying, sir. Agad na sabat ni Tiffany, bahagyang nakangisi. Hindi namin yun magagawa. Bakit naman namin sasaktan si Nina? Humalokip-kip ito. She's nothing but a bitch. Umigting ang panga ni Alejandro. Kumislap ang galit sa kanyang mga mata. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Fix your attitude, Miss Tiffany. Mababa ngunit matalim niya sabi. Baka yun pang ikapapahamak mo ha. Nag-iwas ito ng tingin. Last chance. Do you really have nothing to do with what happened to Nina? Muling tanong niya. Isa-isang tinitignan ng mga ito sa mata. Isa-isa rin silang umiwas ng tingin. Walang ni isa ang nanghahas na sumagot. Do you know that you could be charged with physical injury and attempted murder? Malamig niyang sabi. That means you could be imprisoned for 6 to 12 years. Tumigil siya sandali saka muling nagsalita, mas mababa at mapanganib. And if I find out that the three of you are really involved, I will personally make sure you never get out and will not rot in prison. Puno ng pagbabanta niyang sabi at madilim na ngumisi. Madilim siyang ngumisi. Agad na namutla ang tatlo. Nanigas sila sa kinaupuan. Walang makapagsalita. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang surveillance operator. Sir, ito na po yung kuha ng CCTV footage. Sabi nito sabay abot ang tablet. Hindi pa man niya lubusan nakikita ang video ay agad na nag-iyakan sina Andre at Maya. Samantala si Tiffany ay halatang balisa. Tila naghahanap ng tiyempong makatakas. Kagad niya sinenyasan ng security guard na bantayan ng pinto. Tahimik niyang pinanood ang kuha ng CCTV. Makikita roon kung paano nila kinaladkad si Nina papasok sa CR, kung saan naganap ang insidente. Ilang minuto silang nanatili sa loob bago lumabas sina Tiffany at Andrea. Kapwa balisa at panay ang tingin sa hallway. Ilang sandali pa, bumalik si Tiffany sa loob at paglabas nito ay hila-hila na si Maya. Saka sila nagmamadaling umalis. Bumigat ang katahimikan sa silid. Now, malamig niyang sabi matapos panoorin ang footage. You still had the nerve to lie. May ebidensya na.
Dagdag niya, mabigat ang tinig. Bahagya siya nagulat nang biglang lumuhod sina Andrea at Maya sa kanyang harapan. Patawad po. Umiiyak na pakiusap ng dalawa. Huwag niyo po kaming ipakulong. I already gave you a chance to admit it. Mariin tugon ni Alejandro. Pero pinili niyo magmatigas. Bahagya siyang yumuko upang maging kapantay ng tingin nila. At hindi ako ang dapat yung hinga ng tawad. Si Nina at ang mga magulang niya. Tumawid siya. Now, face the consequences of your actions. Hindi naman valid yan. Matapang na sabad ni Tiffany. Wala naman kay direktang pruweba na binugbog namin siya. Saglit na natahimik ang silid. Talaga? Mababa ngunit mapanganib ang tinig ni Alejandro. Ang lakas ng loob mo. Bigla siyang tumayo, bumagsak ang palad sa mesa. Instead of begging not to be sent to prison, you still chose to be stubborn. Napatras ang tatlo sa lakas ng sigaw niya. Watch me send you to prison, Miss Tiffany. Madiin yan sabi. Let's see how long that courage of yours lasts. And if I have to bend the law, I'll do it. Umiinit ang kanyang mga mata. You have no right to hurt the woman I love. Just how thick is your insecurities to hurt her, huh? You have no fucking right. Dagdag niya, nangingibabaw ang otoridad. You're just employees, and you cross a line you can never take back. Saglit siyang huminga ng malalim bago tumawag. Malamig na muli ang boses. Bernadette! Anya. Agad na lumapit sa kanya ang sekretarya niya. Sir? Call the cops. Malamig niyang utos. I want them to be arrested for physical injuries and attempted murder. No, Mr. Monteverde. Umiiyak na pakiusap ng tatlo. Huwag niyo kaming ipakulong. Ngunit hindi na siya natinag. Hindi na siya sumagot at tahimik na hinintay ang pagdating ng mga pulis upang arestuhin ang tatlo. Wala pang isang oras, dumating ang mga pulis at dinala sa presinto ang tatlo. Samantala sa presinto, dumating ang magulang ng tatlo. Nagkakagulo, mataas ang boses at nagwawala sa labi. Hindi kami papayag! Sigaw ni Mrs. Cruz ang ina ni Maya. Walang kasalanan ng anak ko! You have no right to put my daughter behind bars! Galit na sigaw naman ni Mrs. Santos ang ina ni Tiffany. Please! Umiiyak na pakiusap ni Mrs. Perez ang ina ni Andrea. Palabasin yung anak ko, hindi siya nababagay dyan. I'm sorry, ma'am. Mahinahong paliwanag ni SPO2 Jose Enriquez. Pero hindi po namin maaaring palabasin ng mga anak nyo. Muntik na po silang makapatay ng tao. Anong muntik makapatay? Galita sa ni Mrs. Santos. Hindi gagawin yan ng anak ko. Hindi siya kriminal. Pasensya na po. Kalmadong tugon ng pulis. Pero yan po lumabas sa investigasyon. Umamin na rin po sina Miss Perez at Miss Cruz sa kanilang ginawa. At ayon sa paliwanag nila, ang anak niyo po si Tiffany ang nagtulak sa biktima dahilan upang mabagok ang ulo nito. Hindi nakaimik si Mrs. Santos sa nalaman. Then, we're going to bail them out. Stingit ni Mr. Santos, halatang desperado. Umiling muli si SPO2 Enriquez. Hindi rin po pwede. What? At sino may sabing hindi pwede, ha? Galit na ani ni Mr. Perez. Si Mr. Monteverde po, ang may-ari ng hotel. Siya po nagpakulong sa mga anak niyo at siya rin pong nag-file ng kaso. Namutla ang tatlong pares sa mag-asawa. Alam nilang wala na silang paraan. Sa Alejandro Monteverde mismo ang nag-file ng kaso. Makapangyarihan itong tao at kayang baliktarin ang lahat. Nanghihinang napayakap si Mrs. Cruz sa asawa. Ano gagawin natin? Makukulong si Maya. Umiiyak niyan sabi. Baka pwede nating pakiusapan si Mr. Monteverde. Umaasang suwestyon ni Mrs. Perez. Yeah, let's talk to him. Tugon ng ina ni Tiffany. Mabilis silang nilisan ng presinto at nagtungo sa hotel upang kausapin sa Alejandro. Please, Mr. Monteverde. Mahinahong pakiusap ni Mrs. Santos, nanginginig ang tinig. I-atras si po ang kaso laban sa anak namin. We promise hindi na yung mauulit pa. Alam namin ginawa niyo lang yun para hindi maapektuhan ang pangalan ng hotel. Tumas ang kilay ni Alejandro at pagak na natawa.
tawa na walang bahid na aliwa. And how can you say that I only did that because of the hotel's image? Malamig niyang tanong. Hindi ba? Sagot ni Mrs. Cruz. Wala ka namang ibang magiging dahilan kundi yun. Biglang tumawa na malakas sa Alejandro, ngunit baka sa kanyang mukha ang galit. That's why your children never learn, because you tolerate their wrongdoing. Saglit siyang tumigil, saka nagpatuloy. Did you know that they've already had many victims of bullying? At kaya hindi nakakarating sa akin ng balita dahil pinagtatakpan yun ng kapatid mo. Sabi niya, nakatingin kay Mrs. Santos. She threatened the victims. Patuloy niya, nanginginig sa galit ang tinig. She threatened them. Sinabing sasaktan sila kapag nagsumbong sa akin. Tumalim ang kanyang mga mata. And how dare her? And how dare all of you? Humakbang siya palapit. Mababa ngunit mabagsik ang boses. And for your information, Mrs. Santos, hindi ko ginawa to para sa imahe na hotel. Kumuyom ang kanyang panga. Ginawa ko ito dahil buhay ng girlfriend ko pinakailaman nila. And I will make sure they rot in jail. Umawang ang kanilang mga labi sa gulat. Umiling sa Alejandro at saka tinawag ang kanyang sekretarya. Bernadette, escort them outside. Huwag niyong hayaang makapasok muli ang kahit sino sa kanila. And starting today, their entire family is banned from all of my properties, including those owned by my family. Dugtong niya. Tumango si Bernadette na may paggalang. Yes, sir. You can't do this to us! Malakas na sigaw ni Mrs. Santos, nanginginig sa galit. Yes, I can. Malamig na sagot ni Alejandro. Nagwala si Mrs. Santos habang ine-escort palabas ni na Bernadette at ng mga security guard, kasamang iba pang magulang na tuluyang nawala ng laban. Pagkatapos ayusin ni Alejandro ang gulo sa hotel, bumalik siya sa ospital. Natagpuan niyang gising na si Nina, nakahiga sa kama habang nakatagilid. Nagbigay galang siya sa ina nito bago nilapitan si Nina. How are you feeling? May hinahon niyang tanong, ngunit baka sa kanyang mga mata ang matinding pag-aalala. Ngumiti ng tipid si Nina. Medyo makirot pa rin ang tahi ko. Mahina at mamamaos-maos ang boses nitong sagot. Lumambot ang tingin niya. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ni Nina. Don't worry, gagaling ka rin. Nandito lang ako. Aniya, puno ng katiyakan. Salamat, Alejandro. Sagot ni Nina, nangingiti ng bahagya. Nabalitaan ko, pinakulong mo raw sina Tiffany. Mahina at nag-aalangan itong tanong. Tumiimang pa nga ni Alejandro. Yeah. Malamig niyang sagot. I want them to rot in jail. Matagal ka na palang binubuli ng mga yun, tapos hindi ka man lang nagsusumbong sa akin. Napanguso si Nina. Ayoko lang kasing palakihin pa yung gulo. Mahinang paliwanag dito. At hindi ko rin inakala na aabot sa pisikalan ng galit nila sa akin. Napatigil si Alejandro. Why are they bullying you? Seryoso niyang tanong. Huminga ng malalim si Nina bago sumagot. Obsessed sila sa'yo. Amin ito. Naiinggit sila sa akin kasi pinapansin mo ko. Akala nila nilalandi kita. Napailing sa Alejandro, puno ng inis. Jealous freak. Ngunit lumambot ang tono niya nang muling tumingin kay Nina. You don't have to endure it alone anymore. Next time, tell me right away, okay? Ngumiti si Nina at tumango. Sa mga sumunod na araw, salitan sila ng ina ni Nina sa pagbabantay sa ospital. Pilit siyang pinapahinto ni Nina ngunit hindi siya nakinig. Gusto itong alagaan. Sa huli wala na ring nagawa si Nina kundi hayaan siya. Also, naging malapit siya sa pamilya ni Nina. Minsan nga, sumasama siya sa ama ni Nina na mamasada. Siya ang tagatawag ng pasahero. Tita, kumain ka na ba? Tanong niya pagdating sa ospital kinahapunan. May dala po akong pagkain. Kumain po muna kayo bago umuwi. Alok niya. Hapon na kaya oras na ng pagbabantay niya. Sa umaga kasi ito nagbabantay kay Nina samantalang siya naman sa gabi. Hindi na nak, sa bahay na lang. Tanggi nito, may tipid ng ngiti. Sige po, dalhin na lang po ito sa bahay. Hindi naman namin to naubos ni Nina. Paliwanag niya sabay abot ang supot ng ulam. Lumambot ang tingin ni Tita Rowena sa kanya. Ang bait mo talagang bata. Swerte sa'yo ang anak ko.
Sabi nito. Ako po maswerte sa anak niyo, tita. Sagot niya. Last week lang, nagpaalam siya sa magulang ni Nina na manligaw sa anak nila. Nang payagan siya, kay Nina naman siya humingi ng permiso na manligaw. Pag-alis si Tita Rowena, ginising na Alejandro si Nina para pakainin. Babe, you need to eat first. Magagabi na. Mahinahon at puno ng lambing yan saad. Dinilat ni Nina ang mga mata. Tinulungan niya itong maupo. Umalis na si Mama. Tumango siya. Kakalis lang. Hindi na nagpaalam sa'yo dahil mahimbing ang tulog mo. Sagot niya at sinubuan ito. Nagpapahinga ka pa ba? Nag-aalala nitong tanong. He smiled tightly. Don't worry about me, babe. I've managed to get some rest too. Yan ba yung mukha ng taong may pahinga? Nangingitim na ng ilalim ng mata mo. Mahina siya natawa. Pogi pa rin naman ako sa paningin mo, hindi ba? Inirapan siya ni Nina at humalukip-kip. Huwag mo akong daanin sa biro, Alejandro. She said sternly na ikinalunok niya. Magpahinga ka pagkatapos mo akong pakainin. Tabi tayo, malaki naman tong kama. Ngumisi siya at kumislap ang mata. I won't refuse that, babe. Pagkatapos niyang pakainan si Nina, siya naman ang sumunod na kumain. Nag-usap muna sila saglit bago muling nahiga. Pinauna niya si Nina sa kanyang braso. Sinisigurado niyang hindi matamaan ang sugat ito sa ulo. After that, niyakap niya na mahigpit si Nina. Para siya nakahinga na maluwag at nawala ang bigat sa dibdib niya. Nakatulog din siya agad. Mahigit 2 linggo na nanatili si Nina sa ospital bago sila nakalabas. Pero kailangan pa rin itong bumalik ng ospital for follow-up check-up. And throughout her healing, nasa tabi siya nito. Siya palagi ang kasama ni Nina at kung minsan siya rin ang bumibili ng mga gamot ito. Halos araw-araw ka na nandito, wala ka bang trabaho? Tanong ni Nina na bumisita ulit siya sa bahay. Nakangiti sa Alejandro habang nagbabalat ang mansanas at umiling. You do realize that I'm the owner, right? Umirap si Nina sabay ngiti. Yes, perks of being the owner. Mahina siya natawa bago inabot kay Nina ang nabalatan niyang mansanas. And you know, dagdag niya may halong lambing. This is part of my courtship. Umupo siya sa upuang nasa gilid ng kama nito. Tahimik na pinapanood si Nina habang masayang kinakain ng mansanas. Malakas ang tibok ng puso ni Alejandro. Hanggang kailan mo ako liligawan? Tanong ni Nina may bahid ng biro sa tinig. Humalukip-kip si Alejandro at gumiti. Habang humihinga pa ako. Corny. Sabi ni Nina pero halatang pigil ang ngiti. Mahal mo naman. Biro niya kunwari kampante. Akala niya'y iirapan ulit siya nito o babarahin. Kaya naman laking gulat niya nang ngumiti lang si Nina. Walang kontra. Napatuwid siya ng upo. You love me? Tanong niya bakas ang pananabik habang lumalapad ang ngiti. Kumibit balikat si Nina. Nananatili ang munting ngiti sa labi. Babe. Malambing niyang tawag. Answer me, mababaliw ako. Oo lang ha. Natatawan sagot ni Nina. No, I'm serious. Giit niya. Baka hindi ako makatulog kakaisip kung mahal mo na ba talaga ako. Tumawa lang si Nina. Isang tawang sapat na para palambutin ang puso niya at bigyan siya ng pag-asa. Alam mo, malumanay ngunit seryoso ang boses ni Nina. Pogi ka, mayaman, at higit sa lahat, habulin ng mga babae. Pero hindi ko alam kung bakit akong pinili mo magustuhan kung marami naman dyan na mas maganda at mayaman katulad mo. Kaya nga nagdadalawang isip ako kung papayagan ba kitang maligaw sa akin. Pero pinatunayan mo, karapat dapat kitang bigyan ng tsansa pinakita mo sa akin sa mga nagdaang araw. Saglit itong huminto at gumiti na matamis. Kaya, oo, sinasagot na kita. Umawang ang kanyang mga labi at tumibok ng mas mabilis ang puso. Para siya nabingi. Hindi agad maproseso ng utak niya na sinasagot na siya ni Nina. Wala ka man ng bang reaksyon? Tanong ni Nina bahagyo nahiya. Kumurap-kurap siya. Ayaw mo? Sige, babawiin ko. Hindi niya pinatapos si Nina sa pagsasalita dahil agad niya itong niyakap na mahigpit. Damn, I'm so happy, babe. I don't even know how to react. I was so close to shouting earlier in happiness. Bulalas niya halos hindi makapaniwala.
And don't you dare na bawiin yun. Dagdag niya at mas lalong humigpit ang yakap dito. Hinagkan niya ang buong mukha ni Nina ng paulit-ulit. Thank you and I love you so much, babe. Puno ng lambing at pagmamahal niyang bulong. Mahal din kita. Malambing nitong sagot. Namula ang pisngi at tenga niya. Siniksik niya mukha sa leg nito. Kinikilig ako. Bulong niya. Tumawa na malakas si Nina kaya napanguso siya. Kinagat niya ang leeg nito. But wrong move dahil nang dumaing si Nina, bigla siyang tinigasan. Huminga siya ng malalim at kumalas dito. Pinagdikit niya ang kanilang noo. I love you so much. Nang ipaalam niya sa magulang ni Nina na sinagot na siya ni Nina, sobrang natuwa ang mga ito para sa kanya. After a month of being in a relationship, dinala ni Alejandro si Nina sa bahay ng kanyang mga magulang para ipakilala bilang girlfriend niya. Ngunit hindi naging maganda ang tagpo. Nang malamang galing sa mahirap na pamilya si Nina, tahasang pinakita ng mga magulang niya ang kanilang pagtutol. Dahil doon, lumayo ang loob ni Alejandro sa mga magulang. Hindi na niya hiningi ang kanilang opinyon nang magpasya siyang pakasalan si Nina. 5 months after the relationship, everyone doubted them. Sinasabi maghihiwalay din sila ni Nina katulad ng paghihiwalay nila ni Celeste after being married for how many years. But they proved everyone wrong dahil 10 taon na silang kasal at may anak na. Ang panganay nilang anak ay 7 taong gulang na, habang ang pangalawa ay nasa tiyan pa ni Nina. And 2 months from now, lalabas na ito. Papa, I'm so excited for my baby sister to come out. Malaki ang ngiting sabi ni Elton. Me too, son. I'm excited to meet our little princess. He replied, ruffling Elton's hair gently. Kasalukuyan sila nagluluto ng breakfast and his pregnant wife was still sleeping. 10 years being married to Nina and is still madly in love with her. Ilan segundo lang, narinig niya ang mabigat na yapak hanggang lumitaw ang buntis niyang asawa sa bukada ng kusina. Magulo ang buhok at halatang kagigising lang. Hinalikan niya ito sa labi at noo na makalapit. Morning, hungry? Malambing niyang tanong. Ngumuso si Nina at tumango at hinalikan ang sentido ng kanilang anak. Morning, baby. Good morning, queen. Sagot ng kanilang anak na bahagya niyang ikinatawa. He addressed his mom as a queen, habang siya ang hari, ito ang prinsipe at ang upcoming baby girl nila ang prinsesa. Inalalayan niyang asawa na maupo, pagkatapos ay pinaghain niya. While eating breakfast, nagkukulitan silang magpamilya. And Alejandro couldn't help but swell with pride, knowing that he had truly been a good husband and father. Watching his wife and son laugh together, his heart overflowed with warmth and contentment. That was a view he would never, ever trade for the rest of his life. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!